Abusado kayo ah. Terence Crawford, may mabigat na akusasyon kay Manny Pacquiao. Crawford, pinabigatan na si Pacman ay gumagamit raw ng pinagbabawal na droga sa boxing. Matinding revelasyon ni Crawford alamin. Yumi Marcial at Will John Mindoro, pinagtripan si Carl James Martin. Coach Joven Jimenez at tatay ni Martin na si Abel Martin, sumaklulo na para hinto ang pinagagawa nila ni Marcial at ni Mindoro. Dito po galing mga kwentong balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Ang dating two-weight undisputed world champion na si Terence "Bud" Crawford ay isang panauhin sa Pound for Pound podcast at sa kanyang pag-guest appearance, ipinahiwatig ni Crawford na ang class of 2025 Hall of Famer boxer na si Manny Pacquiao ay gumamit ng performance-enhancing drugs. Kinilala si Manny Pacquiao bilang isang pinakamahusay na pound for pound fighter sa kasaysayan ng boxing. Sa panahon ng kanyang 62 panalo sa karera, si Pacquiao ay isang 8-weight division world champion na nanalo ng 12 major world titles. Tubong Kibawi Bukidnon sa Pilipinas. Ginawa ni Manny Pacquiao ang kanyang pro boxing debut noong Enero 1995 nung miskul siya ng unanimous decision na tagumpay laban niyan kay Edmond Enting Ignacio. Makalipas ng 3 taon, pinatalsik ni Pacquiao si Chatchay Sasakul sa 8th round at nanalo siya ng World Boxing Council flyweight title. Nagpatuloy pa si Pacquiao at nanalo ng mga world titles mula sa 112 pounds hanggang 147 pounds. Bilang isang 147-pounder, miskor si Pacquiao ng 2 signature wins nang tinapos niya itong si Oscar De La Hoya sa 8th round noong December 2008. At pagkatapos ng isang taon, nagawa niya ang 12-round technical knockout na tagumpay laban niyan kay Miguel Cotto. Sa kanyang kapanahunan, si Pacquiao at si Floyd Mayweather Jr. ay tinuturing na nangungunang 2 pound-for-pound star kasama sina Pacquiao at Mayweather sa mga negosasyon para sa laban na nakaschedule para sa May 2010. Ngunit, ang negosasyon ay nasira dahil hindi pumayag si Pacquiao sa Olympic-style na drug testing. Ang laban ni Mayweather at ni Pacquiao ay naganap makalipas ng 5 taon kung saan panalo si Mayweather sa pamamagitan ng unanimous decision. Si Pacquiao ay nagpatuloy sa pakikipaglaban ng 6 pang taon at noong 2019 sa edad na 40, tinalo ni Pacquiao sina Adrian Broner at si Keith Thurman. Sa Pound Pound podcast na in-host ni Kamaru Usman at ni Henry Cejudo, piniling kay Crawford na pangalanan ang kanyang all-time pound-pound list at nakakagulat na tinanggal ni Crawford ay isang kilalang pangalan. Ayon kay Crawford, wala akong Manny Pacquiao sa aking listahan at sinabi pa niya na ito ay isang dahilan kung bakit wala siya doon at dapat ninyong malaman. Kaya dito ay nagsimulang tumawa ang dating UFC welterweight champion na si Kamaru Usman at ang dating UFC flyweight at bantamweight champion na si Henry Cejudo na alam nila kung ano ang dahilan kung bakit tinanggal ni Crawford itong si Pacquiao sa kanyang listahan. Ayon kay Crawford, si Manny ay isang generational talented fighter. Nagawa niya kung ano ang walang ibang manlalaban na muling makakamit. Pero ayon kay Crawford, ginawa ito ni Manny Pacquiao hindi para lang sa kanyang sarili. At ayon pa sa kanya, personally para sa simpleng katotohanan na si Floyd ay gumawa ng isang punto para kay Pacquiao na gawin ang pagsusuri ng dugo. Hindi raw nais si Pacquiao na gawin ang pagsusuri ng dugo. Ngunit pagkatapos ay noong ginawa na ng pagsusuri ay hindi na raw nakakuha ng knockout win itong si Pacquiao mula noon. Hindi ito ang unang pagkakataon mga kwento na inakusahan si Manny Pacquiao sa paggamit ng PEDs o performance-enhancing drugs. Noong 2009, parehong inakusahan ni na Floyd Mayweather Sr. at Roger Mayweather si Pacquiao na gumagamit ng PEDs dahil naniniwala sila na napaka-imposible para isang 112-pound boxer na umabot sa 147 pounds at magkaroon na mapangwasak na knockout power pa rin sa partikular na timbang. Matapos magitin ni Terence Crawford kung paano nabawasan ang knockout power ni Pacquiao na nagsimula siyang magpates, sinabi ni Usman na posibleng lumiit ang knockout power ni Pacquiao dahil tumatanda na siya at nagbigay naman ng komento itong si Crawford at sinabi niya, isang bagay ang tiyak, 2 bagay ang sigurado. Ano ang huling bagay na mawawala sa iyo? Siyempre, sinabi ni Crawford, siyempre ang lakas nito. Maaring mawalan ka ng bilis, mawalan ka ng athleticism, ngunit mananatili pa rin ang power na meron itong si Pacquiao. Mga kwento, ibinahagi lang ni Mr. Kwento ang balitang mula sa Boxing News 24. Wala pong idinagdag na opinyon si Mr. Kwento sa balitang ito, lalo na mabigat na akusasyon ni Crawford kay Pacman. Porque malalaki kayo, masyado kayo.
mga kakwento. Ang biruan ay medyo sumubra na, kaya si Coach Jimenez at Martin ay sumaklolo na. Pero marami ang nagsasabi na maganda yan kasi nasanay sa bugbog sa Martin sa katawan, lalo na nauna siya sa pila ni Inoue kaya dapat matibay ang katawan ni Kabayan. Pero kitang-kita naman na inaalalayan lang ni Mindoro ang kanyang mga suntok dahil kung hindi, itong si Martin ay biglang maantok. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Eugene Duran, kay kakwentong Birth Pain, kay kakwentong si Sabio Carpio, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.